Sa ika-79 na palapag, inani ni Sejan ang mga strawberry na kapapahinog lang. Habang pumipitas siya ng isang strawberry, lumitaw ang system window na nagpapakita kung ano ang espesyal tungkol dito. Ang strawberry sa kanyang kamay ay tinatawag na Lucky Strawberry, at taglay nito ang lahat ng karaniwang katangian ng mga pananim na pinalaki sa tore. Masarap at masustansya ito, at dahil sa pinahusay na skill levels ni Sejan, bumuti rin ang lasa at bisa nito. Pagdating sa mga epekto nito, ginagawa ng Lucky Strawberry ang eksaktong ipinahihiwatig ng pangalan nito. Pinapataas nito ang swerte ng kakain nito sa loob ng 1 oras, at ito ay isang C-grade na pananim na may shelf life na 70 araw. Natutuwa si Sejan na umani ng bagong pananim, ngunit sa puntong ito, naging manhid na siya sa pagkakita ng mga kakaibang kakayahan sa kanyang mga produkto kaya hindi na siya nagpakita ng reaksyon sa mga Lucky Strawberries. Ang mga magsasakang kuneho ay tumutulong din sa kanya sa pag-aani, at nagpa siya si Sejan na ipaubaya ang iba sa kanila habang inaasikaso niya ang isa pang bagay. Pumunta siya sa bukid na katabi lang ng taniman ng strawberry, at doon, handa na ring anihin ang mga sili. Kumuha si Sejan ng isang sili, at habang pumipitas siya, lumitaw ang system window kasama ang mga espesyal na kakayahan nito. Ito ay isang common chili pepper, at ang pagkakain nito ay maaaring makapagpakalma sa isip ng isang tao sa loob ng 1 oras. Isa rin itong C-grade na pananim gaya ng mga strawberry, at may parehong 70 araw na shelf life. Masaya si Sejan sa katotohanang mayroon na siyang mga sili sa kanyang listahan, at sa wakas ay makakapagdagdag na siya ng anghang at init sa kanyang pagkain. Nang lumingon siya, nakita niyang may iba pang handang magdala ng anghang sa kanilang buhay. Ito ay ang baby bear, na ang kuryosidad ay magdudulot sa kanya ng matinding kapalit, ngunit hindi pa niya ito alam. Sa sandaling makita ni Sejan na sinusubukan ng baby bear na kumain ng sili, nagmadali siyang babalaan ito, habang si Theo naman ay nanunood ng may kuryosidad mula sa malayo, nagtataka kung bakit nagkakagulo. Gayunpaman, huli na si Sejan, at nakagat na ng baby bear ang sili. Ang unang reaksyon ng kanyang katawan ay tumigas dahil sa kakaibang sensasyon na hindi pa nito nararanasan, at sa susunod na segundo, ang munting oso ay naging tila isang dragon dahil nagsimula siyang bumuga ng apoy habang sumisigaw at umiiyak. Wow, kaya palang mag-waterbending at firebending ng baby bear ng sabay. Nagmamadali si Sejan para aluin siya, pero kinakabahan din siya kung ano ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Umiyak ang baby bear habang sinusubukang linisin ang kanyang dila at nagmamakaawa kay Sejan na iligtas siya. Sinabihan siya ni Sejan na tiisin muna ang init dahil mawawala rin ito ng kusa sa loob ng ilang minuto. Walang choice ang munting oso kundi magpakatatag, at ngayon ay takot na si Theo sa bagong pananim. Pagkatapos nyun, binuhat ni Sejan ang isang basket na puno ng mga strawberry, at sa kabila ng pagwo-workout araw-araw, hindi pa rin niya ito mabuhat ng komportable. Sa wakas ay inilagay niya ito sa tabi ng iba pang mga pananim sa harap ng higanteng carrot, iniisip na dapat ay nakapag-ani na sila ng 100 piraso ng bawat bagay ngayon. Samantala, sinusubukan pa rin ng baby bear na malampasan ang pinsala sa kanyang panlasa mula sa mga sili, habang binibigyan siya ni Theo ng moral support. Tiningnan ni Sejan ang siyam na timba na puno ng tig-100 piraso ng siyam na magkakaibang pananim. Ang kanyang mga kaibigan ay nandoon din para suriin ang progreso, ngunit wala sa kanila ang may ideya kung paano makukuha ang ika-10 pananim para matugunan ang mga kinakailangan ng quest. Eksakto namang nakita ni Sejan ang system window para sa kanyang naunang quest na lumitaw sa screen, at nalaman na nakapag-ani na siya ng higit sa 11,000 pananim mula sa 100,000 na dapat niyang anihin. Natutuwa siya na bumibilis na ang kanyang trabaho, ngunit bumalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyang quest. Nagtaka siya kung ano ang gagawin sa huling pananim at sinabi sa kanya ni Theo na ang tanging opsyon nila ay kumuha ng ilang pinya. Naalala ni Sejan na humigit kumulang 20 pinya lang ang naitanim nila, at hindi pa ito nagkaroon ng sapat na oras para lumaki. Kahit ayon sa mga pamantayan ng tore, pinuntahan pa rin niya ang mga ito sa desperasyon, at nangyari nga ang eksaktong hula niya. Ang mga pinya ay hilaw pa rin, kahit na nagsimulan na silang mamunga. Nagpasya siyang subukan ng kanyang swerte at umani pa rin ng isang pinya, gamit pa ang kanyang skill na growth promoter dito para mas mabilis itong lumaki. Sa kabila nito,
ang pinyang inani niya ay itinuturing na hilaw ng system, at nakakuha lang siya ng napakaliit na halaga ng Job EXP at Regular EXP. Ngayong nakumpirma na ni Sejong na ang pag-aani ng pinya ay hindi talaga opsyon, lalo siyang naging tensyonado, nag-iisip kung ano ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon. Alam niyang wala na silang masyadong oras para ay-alay ang huling pananim, at nag-aalala kung matatapos ba niya ang quest sa tamang oras. Biglang nagkaroon ng ideya si Theo at tinanong si Sejong kung bakit hindi na lang niya ay-alay ang mga hilaw na pananim sa Golden Carrot. Biglang sinigawan siya ni Sejong, na naging sanhi ng pagkakagulat at pagkatakot ng kawawang pusa. Nagsimula siyang mag-aura farming, na sinasabing hindi papayag ang kanyang dangal bilang isang tower farmer na bumaba sa ganoong antas at mag-alay ng mga hilaw na pananim. Kapwa humanga sina Theo at ang baby bear sa pagiging cool ni Sejong habang sinasabi ang linyang iyon. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ang aura points na nakuha niya. Bumalik siya sa pagiging kabado habang pinag-iisipan kung ang Tough Blade Green Onions at ang Detoxifying Green Onions ay mabibilang bilang isang uri o hindi. Nag-iisip siya kung pwede na bang ituring ang mga ito na dalawang uri dahil magkaiba naman ang epekto, kahit na parehong tanim. Binawi ni Theo ang sinabi niya na cool si Sejong, at wala namang problema si Sejong doon. Sumuko na lang siya at nagsimulang magdasal na sana ay may mga pananim na lang na umulan mula sa kung saan, na parang ako lang kapag nagdarasal na makahanap ng pera ng hindi nagtatrabaho. Dumating ang mga ants doon. Ang ant na si Paaki ay nagsimulang magkamot sa sarili na parang aso kung may pulgas, at sa halip na buhok at pulgas, mga buto ang nalaglag. Nagulat si Sejong nang makita sila, ngunit bago pa niya matapos ang pagtatanong kung ano ang ginagawa nila, may napansin siya sa lupa. Inilalaglag ng mga ants ang mga purified ant seeds, at napagtanto ni Sejong na maging ang mga cute na ants ay gustong mag-ambag sa produksyon ng bukid. Tinanong niya kung tinutulungan ba siya ng mga ito na maabot ang mga kinakailangan para sa festival sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga butong ito, at sumayaw naman ng masaya si Paaki bilang pagkumpirma. Ang iba pang mga ant ay nagsimula ring yumugyug ng malakas upang maglaglag ng mga buto sa kung saan-saan. Pumulot si Sejong ng isang kamay ng mga ant seeds at nagtaka kung maituturing din ba itong isang pananim, at sa tingin ng tatay na kuneho ay sulit itong subukan. Pinasalamatan ni Sejong ang mga ant, sinasabi sa kanila na tiyak na mahigit 100 na ang mga buto ngayon at kung bibilangan ang mga ito bilang pananim, matatapos na niya ang quest. Hinaplos niya ang mga dahon ng mga ant na labis na ikinatuwa ng mga ito, habang pinapanood lamang siya ng tatay na kuneho. Dahil doon, kumuha si Sejong ng isang dakot ng ant seeds at inialay din ang mga ito sa higanting carrot. Mayroon na siyang tig-100 piraso ng 10 magkakaibang uri ng pananim, at nang matapos niyang ilagay ang lahat, sinimulan na ng tatay na kuneho ang mga ritual para sa Festival of Abundance dahil siya lang ang sapat ang tanda para malaman ang mga ito. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa panalangin, at sinabi niya na iniaalay niya ang mga pananim na ito sa Golden Carrot. Hiniling niya rito na tanggapin ang kanilang katapatan at ipagkaloob sa kanila ang pagbabasbas ng kasaganaan. Sa sandaling matapos ng tatay na kuneho ang panalangin, ang higanting carrot altar ay nagsimulang magliwanag ng napakatingkad. Naglabas ito ng gininto ang liwanag at nagsimulang sipsipin ang mga pananim na inialay ni Sejong. Sinabi sa kanya ng system window na 100 piraso ng 10 uri ng pananim ang naialay na sa carrot altar at tapos na ang quest, at dahil tapos na ang quest, makukumpleto na ni Sejong ang ritual ng kasaganaan. Masayang-masaya si Sejong na natapos nila ang quest at ang tatay na kuneho ay kasing saya niya rin dahil alam nito ang kahalagahan ng Golden Carrot Altar. Pagkatapos ay sinabi ng system window kay Sejong na ang Red Ribbons Giant Carrot Altar ay nagkakaloob ng pagbabasbas ng kasaganaan sa buong palapag. Ang kulay nito ay permanenteng naging ginto at ang liwanag na inilalabas nito ay patuloy na tumitindi. Maging ang crystal ball ni Eileen ay nagsimulang magliwanag, na may katuturan naman dahil pinapanood lang niya si Sejong sa pamamagitan nito, kaya tiyak na papasok ang gininto ang liwanag. Nabigla siya nang makita ang gininto ang liwanag dahil ang enerhiya sa likod nito ay tila pamilyar sa kanya. Kasabay nito, ang gininto ang liwanag mula sa higanting carrot ay umabot hanggang sa waypoint, at habang ang mga Minotaur ay nagtataka sa liwanag na kanilang nakikita, tila kinilala ito ng Minotaur King. Sinabihan niya ang lahat na maghandang kumilos dahil oras na para sa isang matagal nang hinihintay na eksperimento.
Sa parehong pagkakataon, sa hukuman ng Merchant Association, ang mga bagay-bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Sumigaw si Iona dahil hindi siya makapaniwala sa hatol ng korte. Hinatulan ng hukom si Greed na not guilty, at hindi ito matanggap ni Iona. Samantala, ang sakam na baboy na mangangalakal ay tumawa ng mayabang, dahil alam niyang hindi siya makukulong sa pagkakataong ito. Maging si Zirith ay lumapit upang magtestigo laban kay Greed, sinasabing ang buong kaso ay kagagawan nito. Gayunpaman, walang pakialam ang hukom sa testimonya ng sinuman dahil alam niya na ang pinakamahalagang bagay upang patunayan ang pagkakasala ng isang tao ay ebidensya, at wala silang anumang laban kay Greed. Tumutol si Zirith at ipinakita ang magic ring na nag-record ng lahat ng sinabi ni Terek, nagtatanong kung hindi ba ito ang malinaw na ebidensyang kailangan nila. Dito na sumali si Greed sa usapan at sinabing ang singsing ay isang ang konkretong patunay, ngunit patunay lamang ito na si Terek ang may kasalanan sa lahat. Ngumiti siya habang sinasabing wala siyang ideya kung bakit binanggit ni Terek ang kanyang pangalan, at binulyawan siya ni Zirith. Tinawag niya itong sinungaling at sinabing ito ang nag-udyok sa lahat. Samantala, pinagpapawisan si Terek sa sulok at bumaling sa kanya ang hukom para hingin ang kanyang testimonya. Agad na tinitigan ni Greed si Terek, na naging nerbyoso at habang lumuluha ang mga mata ay inamin na kasalanan niya ang lahat. Sinabi niya na nais niyang patatagin ang kanyang posisyon sa lupon ng mga Boar Elder, kaya sinubukan niyang i-frame up si Greed sa isang krimen at kunin ang pwesto nito. Ibinagsak ni Iona ang kanyang maliliit na kamay sa mesa, sinasabing parehong nagsisinungaling ang dalawang baboy. Sinabi niya na alam ng lahat na ang dalawang baboy ay nagtutulungan, ngunit nagpa siya si Greed na idamay siya sa gulo. Sinabi ni Greed na ang lahat ng ito ay udyok ni Iona, at ang maliit na hamster ay nagalit ng husto dahil siya na nga ang biktima ay siya pa ang pinararatangan. Nagalit siya at nagtanong kung ano ba ang pinagsasabi nito mula sa pangit nitong bibig. At sinabi ni Greed na pinalalaki lang ni Iona ang mga bagay-bagay para isisi sa kanya ang isang bagay na hindi naman siya kasali. Ngumisi siya kay Iona na lalong nenas, at sinabihan siya ni Pio Pio na kumalma muna dahil mukhang masyadong kalmado si Greed para sa isang taong nililites. Napagtanto ni Iona na natalo sila sa legal na labanang ito, ngunit hindi siya makapaniwala kung gaano kadaling nakakalusot si Greed sa lahat ng bagay. Samantala, inihanda ng hukom ang kanyang huling hatol at sinabi na bagamat walang ebidensya na magpapatunay na guilty si Greed, wala rin silang ebidensya na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa kaso sa anumang paraan. Ibinasura ng hukom ang mga sakdal laban kay Greed tungkol sa pagkidnap kina Iona at Piu Piu, ngunit hanggat hindi napatutunayan ang kanyang kawalang sala, naglabas siya ng restraining order laban kay Greed. Dahil doon, natapos ang kaso, ngunit ang labanan sa pagitan ng grupo ni Greed at Iona ay nagsisimula pa lamang. Dito nagtatapos ang ating video.